Oji Diaz. Oh. Yung video ba yun? Si Troy Montero ba yun nandun? Si Liza Soberano from Careless, wild na. Ha? Wild na siya? Ay, parang sa takbo ng mga pangyayari, parang nawawala ng sigla si Enrique sa kanyang pagbabalik. Mas sumama daw sa incognito kay Richard Gutierrez kaysa doon sa Batang Quiapo. Kaya daw nawala sa Batang Quiapo. Lahat daw ng mga nandoon sa incognito ay sumabit sa cheating issue. Oh? Yes. Ang chika nga is, bakit hindi tularan ng ibang artista si Gerald Anderson na tumutulong pero hindi naman tatakbo sa politika? Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd! Ay, wala pala ng salita. At ito naman po si Papa Osin Oji Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! O, diba? Yes, kahit saan kami naroroon, basta may internet, kaya namin magbalita. Diba? Para lang sa inyo. At syempre, nasan ba kami? Nasan tayo, Loy? Nandito tayo sa Pisa at nasa likod natin ang Leaning Tower of Pisa. Pakita mo sa ating cameraman na si Jess Chardiol. Ayan, ang Leaning Tower of Pisa. Grabe talaga, naka-ano siya, no? Nakahapay na gano'n. Oo, naka-lean talaga siya. Yes. Naalala ko tuloy. Bakit? Yung kay Troy Montero na video. Troy Montero ba yun? Ano ba naman yan? Umpisang-umpisa naman. Pero, hindi. Nagtatanong eh. Pero nakapaling naman yun. Ito naman nakaganon lang. Nakakaloka yung nakapaling. Yung kumakalat na video. Oh, bakit? Oh, ang dami nagtatanong. Oo nga, ba Diyos yun? ko, nagtatanong sa akin kung ano. Pero sinabi ng aking source, matagal na raw yun. Matagal na raw yun. Kasi di ba may nagbibintang na baka AI yun. Or artificial insemination. Ay, intelligence na. Hindi insemination, intelligence. Nakakaloka naman kasi. Sabi ko nga sa aking source, at least naman, Dax si Troy. Pero alam mo naman, ikaw yung ano nila, yung talagang hinahanap nila para mag-confirm ng mga balita minsan. Bakit? Tinatanong nila. Oji Diaz. Yung video ba yun? Si Troy Montero ba yun nandun? Ano ba yun? Sabi nga na aking source, matagal na raw yun. Uy, hindi mo naman sinagot kung si Troy Montero. Hindi naman nasagot sa akin, matagal na raw yun. Hindi naman yung ngayon ba yun o dati na? Naku, whatever it is, basta ganun pa rin naman ang size kung dati yan o ngayon yun. Pareho pa rin naman ang size. Diba? Nakakaloka. At sabi ko nga sa source ko, wag na kayong mangamba dahil ano naman, at least naman hindi man nakakahiya yung size. Ay, talaga ba? Pero naman, masyal tayo dito, yun yung mga tinatanong sa atin eh. Nakakaloka. Ito nga, kinukontest na nga na parang ipapasa na raw ni Mark Anthony Fernandez kay Troy Montero ang corona. Talaga ba? Corona sa pagka-dox or sa mga recent videos na lumabas, hindi ba? Mas leaning ba yung tower? Ano ba yun? Hindi, paling na kayo kung gano'n. Kasi ano na di ba, nag-come out in the open na eh. Ang daming kumakalat, di ko pa nga napapanood. Ikaw kaya nagpasa sa akin? Hindi. Ayan. Baka maniwala sila. Anyway, basta ang importante ay okay ang mental health ni Troy, di ba? At okay din naman sina Aubrey Miles. Di ba ang uso ngayon yung mga nagpapagosi sa mga talents, sa mga personalities. So pag ikaw nahimok noon, di ba, ito yung mga nagpapanggap na Boss Vic, Del Rosario, Jun Lana, Joel Lamangan, Derek Loren Jogi. Ayan, pag ikaw ay na-hook ng kanilang bitag, naku, Diyos ko po. Ayan na, kung ano-ano papagawa na sa'yo. Parang siguro isa ito, no, sa mga nakuha ng bitag nila. Si Troy, ang alam ko pa, may mga amount na involved dyan. Yes. Anong amount? Pang-blackmail nila. Pag hindi ka nagbigay, lalabas namin yung video. Ayan. Alam mo na, hindi nagbigay. Lumabas yung video. Ganon. Parang kay Mark Anthony Fernandez, ganon din. Pero inamin na ba ni Mark Anthony na siya yun? Alam ko naman siya yun.
Alam nga naman ako yun. Ha? Baka sa'yo na ipatang yung corona, ha? Baka sing-sing na ipatong sa akin. Anyway, ang importante, okay ang mental health ni Troy. At syempre, hindi naman para tawanan natin itong pangyayaring ito sa buhay ni Troy. Ano? Hanggat walang sinasabi o kino-confirm or dinideny si Troy, hintayin na lang natin si Troy. Okay ka talaga na, ya. Bakit? Nailatag mo rin, ha? Pero sa dulo, intayin. Siyempre, mahirap naman, Diyos ko. Gusto mo pa ba na another ano? Ayoko! Wala nga kayong kino-confirm mo. Basta lagi ang aking payo sa mga tao, no, lalo na yung mga gullible, no. Huwag kayo basta-basta magpapauto. Importante kung si Direk Joel Layon, kailangan makita nyo sa camera, humingi kayo ng video na siya ngayon. Oo, Direk Joel, ikaw ba yan? Oo, ako ito. Sige nga, kung ikaw yan, ipasa mo sa akin yung picture na nakahawak ka sa ventilador. Ito, oh. Tapos, okay, kung ikaw talaga yan, Direk Joel, magpasa ka ngayon ng video na nakasuot yung daliri mo sa nakaandar na ventilador. Gagawin ba yun ni Direk Joel? Aba, hindi, pinapayo ko lang sa kanila yan. Basta mag-due diligence tayo. Hindi, tsaka ang hirap talaga pag hindi mo rin nakikita yung video ng kausap mo. Oo. Kaya ingat-ingat tayo, no? Lalo na sa mga nagpapanggap ng mga talent managers or mga director o may producers daw. Ayan, ha? Mag-ingat na tayo. Ako, para hindi po kayo mapeke. Oo. Gaya nito, fake daw. Fake! Si Barbie Imperial. Uy, hindi. Maganda mukha ni Barbie. Hindi, wala naman siyang ayos. Hindi, yung kumakalat. Inalis na si Barbie Imperial sa Batang Quiapo dahil nagbakasyon dito sa Italia. Mas sumama daw sa incognito kay Richard Gutierrez kaysa doon sa Batang Quiapo. Kaya daw nawala sa Batang Quiapo. Unang-una nga, fake news yan. Okay? Kasi may tinapos na storya. Ito nga yung sina Pablo, si Elijah Canlas, kaya nag-absent muna pansamantala si Barbie. Pero bumalik na rin siya. Kasi nag-post si Anjo Iliana ng picture together with Barbie. Nakasama rin si Anjo Iliana doon sa Batang Quiapo. Tapos yung pagsama ni Barbie kay Richard Gutierrez sa shooting sa incognito sa ibang bansa. Wala pa kasi siyang shoot. Kumbaga bakasyon naman talaga din siya sa taping. Kaya ngayon siya nagsushoot ng episode nila sa Batang Quiapo. Kaya yung mga nagsasabi dyan mga fake news, ayan po sila, Diyos ko, yung mga, pwede ba, huwag niyong palalain yung mga sitwasyon, ano? Katulad yan, di ba, nagpe-fake quote card sila. Yes. Kawawa yung mga artista, lalo na yung mga gullible na mga netizen na nagpapapaniwala at nagko-comment tuloy sa ilalim ng masama tungkol sa artista o tungkol sa personalidad na kino-quote, mali naman. Tama. Ay, nako, Diyos ko. Kaya please, at tigilan nyo yan, o kaya i-report nyo yan. Pag alam nyo yung fake quote card o fake news, i-report nyo na. At saka yung lagi sinasabi ni Nanay, pag hindi lumabas dun sa mga major na mga news online, sa ABS-CBN News Online, sa GMA, sa Manila Bulletin, sa Inquirer, sa Rappler, sa PEP, sa Kami, huwag kayong basta-basta maniniwala. Ayan, ang importante, mag-due diligence tayo. Research din kung totoong sinabi. Kasi, pag doon lang kayo naniwala sa mga naka-post na yan, tapos hindi naman lumabas sa iba, alam nyo na, fake yan. Yes. At syempre, sa amin dito, di ba, kaya nga may mga hintayin natin ang showbiz update kung ilalabas nila yan, or kung patutotohanan nila yan, or i-deny nila yan, dahil saka lang kami maniniwala pag lumabas sa OGDS Showbiz Update. Ayan. Katulad dito, naniwala yung mga tao. Kasi si Liza Soberano, from careless, wild na. Wild na siya? I mean, wild yung pangalan ng management group doon sa Singapore. Akala ko wild na. Ibig sabihin, wala na talaga sa careless si Liza at siya ngayon ay nasa wild na. Ang dami nila nagtatanong, akala daw nila Hollywood.
bakit bigla ngayon nasa Singapore? Baka naman meron sila na rin connection doon sa Hollywood na dream talaga ni Liza. Oo. Ano na balita sa kanila ni Enrique? Ayun na nga, nabanggit si Enrique. Nakakaloka. Yun nga, syempre, kung mapapansin natin, hindi masyadong, may ginagawa yata si Enrique pang film fest Ay, pero, may nagtimbre sa akin, may nagchika lang sa akin, na si Enrique ay nalungkot doon sa naging outcome sa box office ng, ano yun, yung Bird? Big Bird? Big Bird. I am not Big Bird. I am not Big Bird. Yung pa naman ng kanyang unang sabak, Unang pagbabalik. Oo. Kaya lang hindi masyadong pinalad sa box office at nag-number 1 pa sa Netflix. Hindi ko na Hindi naman, oo. Yun lumabas nga, na ba? Lumabas sa Netflix. Sa Netflix pa rin naman. Oo, kaya lang medyo devastated si Enrique. Alam nyo ba na itong si Enrique, originally nasa Incognito yan. Sayang. Ang ganda ng project na yun Oo. Biglang natabangan na si Enrique, ayaw na niya. Di ba kapipirma pa lang niya sa ABS-CBN? Kumbaga ginaganahan na naman siya. Kaya lang, wala. Parang sa takbo ng mga pangyayari, parang nawawala ng sigla si Enrique sa kanyang pagbabalik. Kaya tingnan natin, baka naman may maganda pang proyekto. Teka lang, Nay, kung kasama si Enrique din sa Incognito, tapos hindi na siya natuloy, sino yung pumalit dun sa role niya? Ayan ang hindi natin alam, Mamalay. Mahirap naman magtuturo kung si Ian Veneracion ba yan, si Richard Gutierrez, or si Daniel Padilla. Or si Anthony Jennings. Oo, hindi natin alam, Baka si Baron Geisler. Oh my God. Ganun ba? Hindi sa isa ko lang naman yung mga lalaking cast. Kaya abangan natin kung ano naman nasasabihin dito ni Enrique Hill. Meanwhile, gusto mo yung meanwhile? Ay, nasa Italia ka lang nagme-meanwhile ka na. Hindi, kasi may lumabas na post na lahat daw ng mga nandoon sa Incognito ay sumabit sa cheating issue. Yes. Kaya yung mga comment ng mga tao, oo nga, umpisahan natin, si Daniel Padilla, si Richard Gutierrez daw. Oo, pero kung cheating issue man yan, ito yung opinion ng ibang tao. Pero syempre, kung tatanungin natin yung mga stars ng Incognito, katulad si Anthony Jennings din, sumasabit. Hindi ko alam si Ian Veneracion, meron din bang cheating issue? Kung wala naman talagang issue, baka naman masyado lang nagkataon na sangkot sila sa cheating issue. Pwede yung iba doon ituro, no, cheater tong si ganito, ganyan-ganyan. Sino naman tayo para magsabi na cheater yung isa? Kaya nga. Baka naman wala rin namang overlapping na naganap. Baka naman split na sila, saka na ang ibang bakod yung isa. Sino din yung tinutukoy mo, Nay? Well, kunyari lang naman. Kunyari lang. Kala ko may tinutukoy ka Wala. Sige, kung feeling mo may tinutukoy ako, sino? Sige nga. Hindi nga, kaya ako nga tinatanong. Ikaw nagsasabi. Kaya ako tinatanong, sino kaya doon, Nay? Naku, yan ang sinasabi ko ang sa'yo. tinutukoy mo. Tanungin kaya natin yung cameraman natin si Jeff. May alam siya. Anyway, hintayin natin. Nagkataon lang siguro yan na involved or nasangkot sila sa cheating issue. Pero hindi nangangahulugan na lahat ng nandoon sa cast ay cheater. Ang galing ng mga netizen minsan na magtahi-tahi, yung mga na-observe nila. Oo. Na pagtatagmi-tagmi nila. Correct. Connect the dots. Correct. Oo. Ayan. At syempre, parang mauubos na yata yung artista sa showbiz. Bakit? Abay, sumabak na sa politika. Ay, ang dami na mga nag-file at magpa-file pa. Oo, nakakaloka ng taon. Hindi naman natin minimenos or dinidiscount yung kanilang kapasidad na makapaglingkod sa kanilang jurisdiction o sa mga constituents nila. Yun nga lang na yung nakaraang episode natin na may mga naibalita ka na ng mga artista na tatakbo. Diyos ko, ang dami mga nag-comment na wala na daw bang karir kaya gusto na magpolitika. Yung iba sinasabi mag-artista na lang. Ano masasabi mo sa mga comments nila, Nay? Syempre, una na dyan, sino tayo para kumwestiyon sa kanila, Iisa-isahin muna natin sa ating mga ka-update, yung mga tatakbo, na yung iba na ibalita na, yung iba siguro hindi pa. Tulad si David Chua sa District 2 ng Manila, ganun din si Jay Manalo, kung totoong tatakbo ba siya. Si Wendell Ramos naman sa 4th District ng Manila. Si Rosmar sa District 2 ng Manila. Oo.
binash si Rosmar kasi gusto raw niya makatulong. Oo. Gusto mo pala makatulong eh. Kailangan mong tumakbo. Gumaganon pa yung mga sa TikTok. Kawawa si Rosmar dito, no? Oo, si Boss Toyo ba tatakbo? Huh? Yan ang ating alamin. Si Joaquin Dumagoso, yung anak ni Isko Moreno. Ay tatakbo rin konsehal sa Manila. Si Jong Hilario naman ay mag-stop muna sa Makati dahil naka 3 terms na siya bilang konsehal sa Makati at yung tatay muna niya ang tatakbo. Si Monsur de Rosario naman ay tatakbo bilang running mate ni Nancy Binay bilang mayor. Wow, sa Makati. Si Nel Coleta ay konsehal naman sa Dasmariñas, Cavite. Si Aiko Melendez ay tatakbo bilang re-electionista na konsehal sa District 5 ng Quezon City. Si Ayon Perez, sa Concepcion Tarlac naman bilang konsehal, ano? Bakit naman binabash si Ayon? May basbas daw ba to ni Meme? Natural! Basbas yan ni Vice Ganda, syempre asawa yun, ano? Ipagpapaalam dapat ni Ayon sa kanyang misis itong kanyang pagtakbo, and I'm sure naman may basbas ni Vice yan. At ako rin nakakasiguro, no, tutulungan yan o mag-all out ng tulong at suporta si Vice sa kanyang mister na si Ayon Perez. Yes, big decision yan eh. Dapat talaga, unanimous! Pero yung iba binabash ako. Pag na kayong mag-bash, kung hindi naman kayo taga-Tarlac. Hindi minsan kasi mga bashers, wala naman dun sa lungsod o sa probinsya na kinabibilangan ng mga celebrities na tatakbo. Kaya sila walang alam kung ano bang nagawa nun. Yes. Diba? Kasi malay naman natin si Ayon bumababa na doon at nagbababa ng tulong. Diba? Isa pang binabash dyan, yung pamilya ni Ate V. Ay! Dahil tatakbo si Ate V na governor. Tapos si Luis naman vice governor. Tapos si Ryan Christian naman congressman. Diba? Ayan na, political dynasty daw ang binubuo ni Ate V. Ang mga comments ng Diyos ko, nakakaloka, wala na bang mga karir. Meron pang isa na babawiin ni Luis yung na-scam sa kanya. Ako na magsasabi gusto ko na rin matuwa kasi puro ganun lang ang mga comment. Bakit? Sa comment section. Kasi wala namang nagsabi na corrupt si Ate V. Ay, oo. Diba, pinaka-importante yan na dapat hindi corrupt yung ating mga iniluluklok sa pwesto. May nabalitaan ba tayo ng corrupt si Ate V? Wala. Definitely, hindi rin para sabihin niya kay Luis, mangurap ka. Ay, lagot siya kay Ate V. Lagot siya kay Ate V. At si Luis, sa pagkakaalam ko, yung sa kanegosyo niya, na loko siya or na nakuhaan siya ng pera, ganyan. Hindi naman sa hindi ikahihirap ni Luis yun. Hindi ikahihirap ni Luis yun. Although, malaking halaga yun, pero hindi para mag-isip si Luis na mangurakot. Para mabawi yun. Kasi yung mga ganyan, lalo na yung mga artista, ang pinangangalagaan nila, pangalan nila. Hindi naman lahat ng artista, ha? Kasi may mga artista akong kilala, tumatakbo. Corrupt talaga. Saan lunsod? Ay, huwag ka nang gumanyan. Ay! Aray! Huwag ka nang gumanyan, Loy. Anong district? Okay. Ay, naku, Diyos ka po. Loy, wag na. Basta, ako nakakasiguro na si Ate V, si Luis, at si Ryan Christian ay hindi mga corrupt. At wala kayo nabasa sa mga comment na nangurap si Ate V. Kaya naman nga siguro, itong si Mark Leviste, di ba? Sabi niya, hindi na siya lalaban sa pagka-gobernador. Dahil nga makikiisa na siya kay Ate V para dun sa kanya mga hangarin para sa Batangas. Kaya si Mark Leviste ay bababa na bilang congressman. Yes. Ayan ha. At syempre, bukod dyan, ayun na nga, nag-ano na rin si Marco Gumabaw, nag-file na rin ang kanyang Certificate of Candidacy bilang 4th District Congressman sa Camsur, sa Camarines Sur. Si Sanjo naman ay sa ASAP na party list. At si Mamshi Wilbert Tolentino, congratulations dahil pang-apat ang kanyang party list na Ahon Mahirap. Yes. Ang taray, hindi ba? Congratulations. Ikaw na, ang dami din nagtatanong sa'yo kung tatakbo ka daw ba? Naku, Diyos ko naman. Masaya po ang buhay ko. Na-experience ko na yan. And I lost.
And I was so happy when I lost. Waechos. Talaga? Why? Hindi mo kakayanin yung mga tao na parang yung mga, hindi man lahat ng tao, pero yung karamihan, parang may mga patago. Nung panahon na yun? Hanggang ngayon. Diyos ko, lalo na ngayon. Parang may mga patago sa mga, mga kakandidato. Kaya sabi ko, kaya natututong maging corrupt yung iba. Kasi saan nga naman nila kukunin yung mga pambibigay? Hindi naman na-audit yun. Hindi naman kasama sa budget nila yun. Yung mga tulong. Yung mga bigay-bigay na tulong. Yung mga bunot sa bulsa. Pero hindi natin nino-normalize dapat yung corruption. Hindi to justify. Oo. Na kaya sila nag-corrupt dahil para ibigay sa mga nangangailangan. Actually, meron nag-aalok sa akin na maging third nominee ng isang party list. Oo. Sabi ko, kahit first nominee pa ako, ayoko. Anong party list yan? Gay bar party. Talaga? Hindi, basta may isang party list. Diba? Ang point ko is, masaya ang buhay ko, bakit ko gagawin komplikado? Alam nyo, isa sa mga artistang tuwang-tuwa yung mga tao, itong si Gerald Anderson. Oo, kasi nga, imagine niyo si Gerald Anderson ay tinutulak na tumakbo sa politics, pero pinili niyang wag at gamitin na lamang ang kanyang platform sa pagtulong, no? At ang sabi nga ni Gerald, hindi naman siya basta-basta papasok sa isang bagay na hindi niya napag-aaralan. Oo, lalo na at stake ang buhay ng mga tao. Wala naman siguro pinariringan si doon. Basta ako mismo, no, sa hindi pagtakbo ni Gerald Anderson, pero patuloy pa rin ang pagtulong niya sa mga nasasalanta lalo na ng bagyo. Saludo ako sa iyo, Je. Sabi ko nga, Diyos ko, hindi mo kailangan ng posisyon para makatulong sa mga tao. Dalawa naman kaming foundation. Yes. Oo. Yung una, yung MAC, tapos Sephora. Tapos meron ding clinic na foundation. Nay, iba yun. Sa mukha yun, hindi yung charitable institution. Ay, ano ba? Ano ba? Mali! Hindi, meron ho kaming Kasuso Foundation. Alam nyo yan, hindi ba? Meron din kaming Dugong Alay, Dugtong Buhay, na parang small-time Red Cross na nagbibigay ng libreng dugo sa mga nangangailangan. So yun yung mga sinusuportahan ko. Tapos, syempre, may iba pa tayong sinusuportahan, hindi na para ipagbanduhan pa. Basta alam niya ng mga natutulungan at nasusuportahan natin na kaisa tayo para kahit paano ay maibsan ang kanilang nararamdamang problema sa buhay. At saka sobrang natin grateful dun sa iba pang mga tumutulong. Baka akala nila sa'yo lahat galing. Hindi Siguring ka nila na Marami kaming ino-hold up na mga personalidad para lang makakuha kami ng funds para sa mga events ng Kasuso Foundation. At syempre para din maitawid ang mga gastusin sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Tama. Katulad ni Maring Rose. Yes! Si Maring Rose Santos ng White House Cares. New York. Siya na sumasagot ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. Wow, thank you. Every month talaga siya yung nagbibigay. Thank you so much, Mare. Kaya naman ang dami dagsang mga nag-a-apply sa kanya. Yung kailangan nila ng mga nurses, na NCLEX passer. It's either nandun na sa Amerika, na gusto magtrabaho sa New York, or kaya kung meron kayong US visa, kahit tourist yan, pwede kayong mag-apply sa kanila. Mga nurses, ha? Nurses po na NCLEX passer. At hindi caregiver. Hindi caregivers. Nurses pala. Ayan, diba? Tsaka nakakaano rin kami, ang sarap panghingi, lalo na pag hindi para sa'yo. Kundi para sa mga taong totoong nangangailangan. Yes. Diba? Gaya ng Front Row Cares. Yung isa rin yan. Tsaka si Beauty Derm. Yes. Yan yung mga supporters namin. Mga brands at saka mga philanthropo po ang ino-hold up namin para sa mga pasyente natin. Correct. Ganun. Kailangan ba ng posisyon? Hindi. Yes. Pero si Loy talagang hindi sa mga hindi nakakalam, si Loy po ay talagang nasa posisyon ngayon. No? Sabihin ko na, ano posisyon? 69. What? Teka, ibang posisyon yun.
Ano ba yun? Ay, nako. Nakakaloka. Basta ang importante sa mga artista na tatakbo, sana lang siguraduhin yung malinis ang puso ninyo. At malinis ang hangarin ninyo na kaya kayo tumatakbo kasi gusto nyo talagang makatulong. Pero hindi lang po ito basta makatulong. Dapat alam din natin ang mga batas. Yes. Kaya meron nga nagsuggest, sana nag-aaral na kayo ngayon pa lang. Kung after 3 years, election na, ngayon pa lang inaaral na. Hindi yung ngayon pa lang kayo tinulak, nagpatulak kayo, nag-file kayo ng candidacy. Tapos paano yung pagdating ng mga debate? Kahit sa mga lugar-lugar nyo lang, baka wala. Diba? Kailangan lang armado tayo ng mga kaalaman. Oo, ayan. At syempre, sana hangad natin na manalo yung mga mabubuti at malilinis na hangarin. Yes. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po at nakapost na po ang aming first 3 days dito sa Italia sa napakagandang Florence at Pisa. Di ba, Nay? Yan ang saya po. Sobra. Kaya kami naman ay nagpapasalamat sa aming tour guide na kaibigan namin, si Jess Chard Piol, na taga Roma, Italia. Oo. Dinayo pa tayo sa Florence para ipasyal tayo sa dito. Pisa, di ba? Oo, kaya thank you Jess Chard. Yes. At siya rin po mahawak ng camera ngayon. Nanginginig na po siya. 40 minutes na po ito. Oo, pasensya ka na Jess Chard, ha? Di ba? Oo, ayan. Pero thank you Jess Chard. Yes. At babalik kami rito. Yes, yay! Talagang one item of our bucket list, di ba? Na nakita natin itong beautiful wonder na ito. At syempre, ayan, pakita mo nga yung pizza. Ayan. Diyan po talaga nag-originate yung ating kinakain na mga 8 slices, yung mga ganyan. Tapos pizza yung mga... yun, Nay! Pizza yun! Pizza to, P-I-S-A. Yung ginagamit sa blackboard. Pizza yun. Pizza ba yun? Pizza. Ay, sorry, mali. Yung pizza, yun talaga yun mong ganon. Ay, pizza yun, Nay! Pizza, yung yung ganon na may musical notes as ginagamit mo sa piano. Piyesa yun. Piyesa ba yun? Piyesa. Ay, sorry. Pizza, yan, mga 10 pizza, 5 pizza. Pizza yun, Nay! Parang mas mahaba pa yung entry natin kaysa sa balita. Anyway, ayan. Diyos ko, basta ang akin ng mga panayam pa rin kay Raul Dillo. Yung pambansang kapre sa showbiz. Oo, tapos yun na nga, nakakalungkot yung buhay niya. Pero natutuwa ako kasi lumalaban siya. So, OG Diaz Inspires po yan na nasa I1 TFC na rin po. At syempre, yung mga nakatrabaho naman ni Raul Dillo, baka naman pwede nyo siyang tawagan. Kumustahin ako para matuwa naman siya. Yes. Ayan. At syempre pa, ND Skin Beauty and Wellness. Yes. Nag-glow ang ating... Parang tayo dito. Nakiki-level tayo sa mga kutis ng mga nandito, no? Oo. Hindi, tsaka alam mo, ang daming rito, magagandang peslak, Pero syempre, akala mo kahit malamig ang panahon, dapat dala natin yung ating yung ating sunblock. Na transparent. Diba? Hindi siya mukhang concealer. At saka gel. Gel pa, hindi cream, diba? Correct. Bongga, ng sunblock ng Envy. Yung mga gustong magpaganda, yung gustong magpa-drip, nako dyan lang po si Envy. Okay? Yes, imported from Switzerland. Yes, at syempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic ni Doc JC Solis. Yes. Ayan, thank you so much, Doc. At gamit na gamit natin dito yung ating mga eyeglass at sunglasses from Ideal Vision. Muntik ako umiyak dahil naiwan ko yung sa restaurant. Naiwan niya sa restaurant at hindi talaga siya pumayag na hindi namin balikan kasi daw Ideal Vision yun. Kaya babalik ulit kami niya, sasakay kami ng train para balikan ng Ideal Vision eyeglass. Correct. Ganun ka-importante kay nanay Ideal Vision eyeglass. Correct. At syempre nga pala sa October 25, 9 p.m. Friday po yan sa District 1. Yes. Sa BGC. Naku, ito na ang sanib puwersa ng J-Heart Music at ni Era Covers. Wow. Ayan. Naku, Diyos ko. Sila yung mga nagpa-viral noon pa. Nung sila yung nagtatrabaho sa Maldives. Ang gaganda ng boses. Naku, bihira ito. Diyos ko, talagang pinaluwas ko si Era. Diba? Oo, para mag-collab sila ulit sa isang show. Ayan, limited lang po ang seats. Kaya
tumawag na kayo dyan sa number na yan. 1,500 lamang po ang ticket price, ha? Digmaan ng tinig yan. Oo, naku, Diyos ko, excited ako dyan. At syempre na, ibatiin natin ang congratulations and best wishes. Ang rason kung bakit tayo nandito sa Italia. Oo. Diba? Dahil na umattend po kami ng wedding ng aming dalawang kaibigan, si Jonnifer Santos at si Jeremy Fabian. Yes. Ayan, dahil kami a-attend sa kasal nila ngayong October 5. Mamayang gabi. Yes. Oo, ayan ha. So, papakita namin sa inyo yung mga sa susunod na episode. Yes. Oo, kasama natin dyan, di ba? Si Chad Kinis at si Donita Knows. Yes. O andyan. Yes. Iba pa mga bisita. Yes. Oo. At sa mga kababayan natin dito sa Italy, yes, sa mga nakakasalubong namin, hello. At hello po. puring-puri ang mga Pinoy dito kasi masisipag daw. Ang sinasabi ng marami dito, mataas ang respeto ng mga Italiano sa mga Filipinos. Oo, nakakatuwa. Salamat po. Ayan. At syempre, ito pa rin po yung mga lingkod, Papa Osin Audrey Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Nagtitingin na nila tayo, dali! Chika mo na, dali! Kaloko, nakatingin yung mga yung mga Italiano, sabi na siguro nila, ano ba itong mga to? Sino ba itong mga to? Akala namin bakla lang itong mga to eh. Ang iingay eh! Ang iingay. Tanggalan nga ng Adam's apple yan. Pero ano nang alala mo pag tinitignan mo yung Leaning Tower of Pisa? Siyempre, si Troy. Jess Chard, thank you so much, Jess Chard. Yan, yan ang aming cameraman. 50 minutes, grabe, nawa kanya. Thank you. Diba? Ayan, yeah.